Magandang umaga po at tayo pong lahat ay tumayo at manalangin before we start our service. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito at pinasasalamatan. Ikaw ang aming Ama na pinupuri at pinaparangal sa araw na ito. Panginoon, ikaw ang may lalang ng lahat. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa lahat at nagbigay ng buhay na walang hanggan sa inyong mga anak. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami ay may kalayaan upang mapurihan ka. Panginoon, dinadalangin namin na patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Lumalapit po kami sa inyo sa araw na ito, hindi bilang mga perpekto, kundi mga nagsisising mga anak sa mga nagawang kasalanan sa nakaraang mga araw sa linggong ito, Panginoon. Sa mga bagay na amin nagawa, naisip o nasabi, at sa mga bagay na hindi namin nagawa o hindi namin nasabi, Panginoon. Dinadalangin namin na patuloy na linisin niyo po ang aming puso at isipan na inyong ipinangako na ikaw ay handang magpatawad at linisin ang aming mga puso. Kaya ngayon, Panginoon, kami ay may kagalakan na lumalapit sa inyo at buong puso at nang may katatagan, Panginoon, na alam namin na tatanggapin mo po kami, Panginoon, sapagkat tinanggap mo na kami sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, dinadalangin namin na patuloy sa umagang ito, maisip namin na hindi kami narito dahil deserve namin, kundi dahil deserve mo, Panginoon, lahat ng papuri at pasasalamat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagtugon sa mga pangangailangan namin. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, hindi mo kami binitawan. Bagkus, tinupad mo ang iyong mga pangako hanggang sa huli ng aming buhay. Alam namin, tutuparin mo ito. At sa umagang ito, Panginoon, kami ay nananalangin na maging katanggap-tanggap ang aming mga papurit pasasalamat sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Kami ay nananalangin, Panginoon, na sa umagang ito, wala kami ibang pasasalamatan, wala kaming ibang magiging kagalakan kundi ikaw, Panginoon. Dinadalangin namin na ang inyong presensya ay patuloy naming maintindihan at maranasan sa buhay namin. At sa umagang ito, Panginoon, dinadalangin namin na ang inyong Banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa. Dinadalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumilos mula sa umpisa hanggang sa huli ng Sunday service, O God. Na ang aming pagpuri ay hindi lamang sa pag-awit, hindi lamang sa pagkanta, Panginoon, kundi hanggang sa pakikinig ng inyong salita. Panginoon, dinadalangin namin ang mga ibang iglesia, ibang mga kapatiran sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa na naghahanda rin, Panginoon, upang mapurihan ka. Ikaw ang siyang maitaas sa bawat iglesia, Panginoon. At dinadalangin namin na sa umagang ito, sa bansang ito, Panginoon, ang lahat ng mga mananampalataya ay ikaw ang ihahayag. Dinadalangin namin, Panginoon, na sa mga aming pag-awit ngayon, buong kagalakan, buong puso at pagsambit ng parang isang panalangin sa inyo. Sapagkat ikaw lamang ang aming sinasamba, ang iyong anak na si Jesus, ang Banal na Espiritu Santo. At ito ang aming inilalagok sa inyong trono, Panginoon. Ito ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Are we ready to praise the Lord this morning? Hallelujah. I'm gonna be reading Psalms 150. Sabi niya po dito, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heaven, praise Him for His mighty works, praise His unequaled greatness, praise Him with a blast of ram's horn, praise Him with the lyre and harp,
Praise Him with the tambourine and dancing. Praise Him with the strings and flutes. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with loud clanging cymbals. Let everything that breathes sing praises to the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Lahat po ng may hininga at humihinga, purihin natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah.
Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. God, we thank you so much for your amazing grace, for your mercy. You are great, for your goodness, for your faithfulness for your people. Always sing praises to your name. We worship you in this place, God. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious then that grace appeared. The hour I first believed, my chains are gone. Come on, let us lift our voice to God. Let's sing together, church. Amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will not share and portion me as long as I'm in use. My chains are gone, my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And I can feel His mercy reigns. Amazing grace, my my God, my Savior has ransomed me. And I can feel His mercy reigns. The soul like snow, the sun forbear to shine.
God who called me here will be forever mine. Will be my chains are gone, my chains are gone. And I've been set free. My God, my Savior, Hear the voice of your people, Lord. And like a flood, His mercy reigns. unending love, amazing Grace, unending love, amazing grace. Hallelujah. Let's continue to come to the Lord. Panginoon, lumalapit po kami sa umagang ito. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. habang walang Kakayanan masukli
Amen. Sige po. Okay na po ba lahat? Oh, hinintay ko lamang po kayong manahimik eh. Kaya Amen. Nakasada na po ba lahat? Handa na po ba lahat? Handa saan? Sa pagbibigay. Alam niyo po, pagdating po sa tithes and offering, gusto ko lamang pong i-remind sa inyo, giving is not just a financial transaction. Pag sinabi po kasing financial transaction, halimbawa po, punta ka sa store, sa tindahan, o kung ano man yun, nagbayad ka, o nagbigay ka, at may ibibigay sa'yo na kapalit. It's either a goods or a service, that's a what? Financial transaction. Ang pinapaalala ko po sa inyo, ang pagbibigay po ay isang, ay napaka-importante po ito, It's an act of worship. Huwag niyo pong isipin na ang pagbibigay sa church is just like a financial transaction. Hindi po, ito po ay part ng ating pagsamba. Bakit ko po sinabi ito? Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled with overflowing and your vats will brim over with new wine. Pag tayo po ay nagbigay, we are acknowledging that everything we have comes from God. So ulitin ko po, lagi niyo pong tandaan. It always reminds us, kapag tayo po ay nagbibigay, lahat po ng ibinibigay natin ay galing saan? Galing sa ating Panginoon. Amen po? We are just giving or putting up the portions. Hindi naman po natin binibigay 100%, di po ba? It's just a portion of it. Ano pong ibig sabihin dito? We return of what He has given us as a sign of our, gratitude. Una. Pangalawa, pagsunod or obedience at pagtitiwala, trust. It is not the size of the gift. Ito po lagi kong naririnig, Sabi nila, it doesn't matter how big o gaano kalaki ang binibigay mo. As long as galing sa puso. Amen? Ang tanong, ang binibigay niyo po ba galing sa puso? Amen? Sige nga po, paano niyo masasabi na ang binibigay niyo ngayon ay galing sa puso? Walang makasagot. Sabi niyo, amen. Alam niyo po, malalaman niyo yan kapag sa bahay pa lang, you are already preparing it. Amen? That's just one of the signs that you are already prepared. And from your hearts, I'm giving this portion to the Lord as an act of worship. Hindi yung pagdating mo dito, ito po paalala lang, papunta ka pa lang dito sa church, iniisip mo, magkano kaya ibibigay ko sa offering? Naku, kulang na yung, pag binigay ko yung tithes, kulang na yung pambayad ko ng kuryente. So, ibig sabihin po, your mind dictates you on what are you going to give, not your heart. Amen? So, suriin po natin. Kailangan ng pagbibigay, hindi lamang po yung sa isip, kundi nanggagaling sa puso. Nasabi, by your heart, kailangan magbigay ako. Diba? As an act of worship. Si Jesus nga po, commended niya yung widow who gave 2 of her mites, not because she gave the most, but most of she gave sacrificially and from the heart. Sa Luke 24, verse 1 to 4. Basahin niyo po yun. Kasi ang sabi po ni Jesus Christ, mas malaki pa ang binigay ng babaeng balong ito kesa dun sa mga mayayamang ito. Bakit po? Bakit ko nasabi yun? It's unfair for us kung tinitingnan lang natin is yung amount. For instance po, sa isang mayaman, 5,000, 10,000 to give in the church, I can say it's nothing. Amen? So, kapag naman, yung tao na nagbigay ng 1,000, 500, 200,
na yun ang kaya niya at yun ang abot ng kanyang kakayahan base sa puso niya, ibibigay niya. Anong mas malaki, 10,000 o yung 1,000? Hindi, magpakatuto po tayo. Ano yung mas malaki, 10,000 o 1,000? Ano po? Yung 10,000, of course. Kahit naman sa math eh. Di ba? Yung 10,000 malaki kaysa sa 1,000. Pero kung ganun po, no? Titignan ng Panginoon at pananaw based on value only. Naku, talo naman yung mga ano nila, yung kabuhayan nila na hindi ganun kalaki. Pero yung 500 o 200 dun sa mahihirap na yon, maybe it's already part of the 30% o 50% o yun lang yung pera niya. Pero dahil sa kanyang act of worship, sa pagmamahal, sa gawain, binigay niya ito. Pero itong mayaman na ito, binigay niya 10,000. 10,000, kumikita siya ng 1,000,000 kada buwan. It's nothing for them. Kaya nga po, hindi tinitignan. Kaya sinasabi, hindi tinitignan ng Panginoon yung laki. Kung hindi, kung ano yung galing sa puso. Pero ito po, I'm warning you, ginagamit din nila, na tinitwist nila. Oh, ito yung gusto ng puso ko eh. And you have to ask yourself, if it's coming from your heart or from your mind, o yung pag-iisip lamang. Ano po? When we give, we partner with God in His work. Our tithes and offering enable the church. At saan po napupunta yung mga tithes and offering? Sa tingin niyo po kanino? Sa aming mga leaders. Kumakain kami sa Vikings every Sunday. Pagkatapos po ng service, sabay kayo sa amin. Hindi po. Sa gawain po ng Panginoon. Ano? Saan po to? We help spread the gospel and expand the kingdom of God. Doon po napupunta. At kung hindi saan-saan. So kung yung pag-iisip niyo po is polluted in this kind of giving, that in the church, we are just giving because of marketing. No. Ibahan niyo po yung church na to. At ang pag-iisip niyo, habang lumalalim ang pananaw niyo sa worship, sa pagmamahal at grasya ng Panginoon, the more your heart understand on what is act of worship and giving is all about. Ang Panginoon po, ibibigay niya what's our needs, not our wants. Bago niyo pa po binigay yan, binless na kayo ng Panginoon. And always think of this one. Ang pagbibigay po ay sa paglaganap ng gospel and the kingdom of God. Hindi po sa paglaganap sa paglaki ng aking tiyan. Hindi po yun. So, we would like each and every one here, my brethren, to be part of the kingdom of God. Amen? You would like to be part of it as an act of worship? Then we must understand and really understand by heart what is giving is all about. Amen. Let's pray. Father God, salamat Panginoon sa umagang ito. Sa pagturo niyo po sa amin kung paano po ang pagbibigay. Itinuro niyo po sa amin, O Lord God, in 2 Corinthians, that we have to give cheerfully, O Lord God, with joy, na may saya, may galak sa aming mga puso, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Lord God, at tinataas ang iyong pangalan. At sa lahat, Panginoon, ng ibibigay ng aming mga kapatid, Panginoon, bless them mightily, Lord. At salamat, Panginoon, dahil before you bless us, you already blessed, Panginoon, kami. Bago namin ibinigay ito, Panginoon, pinuno niyo na kami, Panginoon, ng blessing sa aming mga buhay. Kaya ito po'y aming ibinabalik lamang po sa inyo nang may kagalakan, nang may kasiyahan sa aming mga puso. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Jesus' mighty name we pray. Amen.
Morning po sa bawat isa. Tayo po dumako sa mga announcement. No? So wala pong ibang announcement po dito maliban sa every Thursday ho, Huwebes, 6 o'clock po ay meron po tayong prayer meeting sa baba. So samahan po niyo kami. Kung hindi po kayo makapunta personal, paki-search lang ho sa FB yung Christ Centered Life City Church po. Ayan, samahan po ninyo kami. Pwede po niyong subaybayan doon. Ayan, na makapakinig po tayong lahat ng salita ng ating Panginoon. So Thursday, 6 o'clock po, nawa po madagdagan po ang mga viewers po doon, yung mga nanonood. Po yan, ano lang po, nalungkot nung isang hindi ako nakatinga kasi masama yung pakiramdam ko. Ilan lang ho yung sumusubaybay. Sana po ay samahan po ninyo kami tuwing Thursday, So, every Sunday naman po, tuwing ngayong araw, ay 9 o'clock po ang Sunday School. Then pagkatapos po, yung pong pananambahan po sama-sama sa ating Panginoon. Ayan, at ano pa ba? Wala na pong announcement, no? So, meron pong mga bago dito. Wala kasi pong naibigay sa akin. Ngayon lang ho na nakadalo. Wala. Okay po. So, ngayon po ay handa na po natin ang ating puso, isip at pandinig upang pakinggan po natin at tanggapin ang salita ho ng ating Panginoon na ihatid po sa atin ating pastor, Pastor Romel. Please. Good morning po mga kapatid. Morning Ako po ay tinatanong kanina ni Sandy, okay ka lang ba? Sabi niya po sa akin. Yung pong international na response, okay lang ako. Pero deep inside my heart, medyo mas may po yung heart ko kasi may mga tao po, may mga kasama po tayo sa simbahan na pinagpipray namin na with compassion, Lord, dalhin mo sila sa gawain. So every time na pupunta po kami dito at hindi mo makita yung pinagpipray mo, medyo masakit kasi alam niyo po yon yung do not neglect yung fellowshipping with each other as believers. Kasi in the book of Acts, yung special outpouring of anointing, pag nagkakasama-sama ang mga mananampalataya, iba po yung pagbuhos pag magkakasama. Ako, nangihinayang ako kapag di ko nakita yung pinagpipray ko. Kayo po, may pinapanalangin po ba kayong makasama sa gawain? O bahala siya sa buhay niya. Bahala siya sa buhay niya. Kung ayaw niya, pumunta. Sinabihan ko na. Kapatid, nasa last generation na po tayo. Nasa huling panahon na po. May the Lord give us compassion na mag-pray sa mga nais nating ipag-pray na madala sa gawain. No? Clear po ba yung mic? Okay naman? O gusto niyong lakasan pa? Okay na? Okay. Excited po ba kayo ngayong araw na ito? Amen. Napuno kayo ng excitement sa Panginoon, sa sorita po ng Panginoon ngayong araw na ito. Okay na po? Okay na po ang pagkakaupo nyo? Comfortable naman po kayo? Okay lang? Okay po. Comfortable naman kayo. Kailangan nyo po ba ng seatbelt? Baka po makatulog kayo. Sige po. Tayo po ay manalangin. Ayan, i-ask lang natin ng Lord, Okay, basta umupo lamang mga kapatid. Hindi po ito responsibilidad ng pumunta sa gawain ng Panginoon. Ito po'y kailangan po ninyo. Okay po? Sa higit sa lahat ng kailangan nyo, yun ay ang makarinig kayo ng salita ng Panginoon at mababad kayo sa kanyang presensya. Okay po? Sige po, tayo po yung manalangin. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat ngayong araw na ito. Kami po ay nagtitiwala, Lord, na sa umagang ito, kami po ay kakatagpuin ninyo. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng kalakasan upang kami po ay maka-attend. Lord, hayaan mong maging makabuluhan, O Diyos, ang aming pagtatagpo, Panginoon. O God, dalangin po namin na maluwalhati mo ang iyong pangalan ngayong araw na ito, Panginoong Jesus. Lord, kung meron man, Panginoon, natitira pang pagmamayabang sa aming mga sarili, na para bang hindi ka namin kailangan, Panginoon, sa aming buhay, from its very root, I rebuke it. At hayaan mong ma-declare namin sa umagang ito
na katotohanan ng kailangan ka namin sa aming buhay. Yun naman ang totoo, Panginoon. O God, sa mga nanalangin na aking mga kapatid na nais kanilang maranasan today, hayaan mo, O Diyos, in your personal way, katagpuin mo sila, Panginoon. O God, Holy Spirit, I'm just welcoming you in our midst, O God. Ikaw ang magsalita, Panginoon. Alam po ang adhikain ng mga lingkod ninyo, yun ay maitaas kung sino ka sa aming kalagitnaan. Kaya po, ito po ang mapangyari ngayong araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, this all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Kanina po ay medyo nangihina ako physically at nagpapasalamat ako at nararamdaman ko ito upang kahit na bahagya lamang, hindi ko makuha ang glory. Dahil aasa ako sa kalakasan ng Diyos. Sabi ko nga sa panalangin ko kanina, Lord, thank you for this weakness. Because in this weakness, you are my strength. Amen po? So kung ano man ang maririnig nyo ngayong gabi, ay ngayong araw na ito, makakaasa po kayo. This is a personal revelation from God. Ito po, na-share ko na po, pero nung binabasa ko siyang muli, naka-target lock po siya eh. Alam niyo po yung spirit ko, ang dami ko pong gustong i-share sa inyo. Sa totoo lang. Kahit araw-araw po tayong mag-aral ng Bible study, wala pong problema. Sa dami po ng ibinigay ng Diyos na pag-uusapan natin. Pero nung nag-aaral ako, Lord, ano po ang gusto niyong ipahayag sa darating pong service? Naka-target lock po yung spirit ko. Walang iba kundi ito. Alam ko po, na-share ko na po, buhay pa po si Pastor Chito noon. Pero nung binaaral ko, binabasa ko, binabalikan ko siya, iba po yung ano niya, ako mismo nabiblessed. Na may mga bagong sinasabi ang Lord na sumasakop sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap mo. Na kapag ka na-absorb mo ito, mga kapatid, mabubuhay kang may kapayapaan. Sino pang gustong mabuhay ng may kapayapaan? One time po sa Bible study namin, inaano ko lang po ito, no? Naghahangad tayo ng kapayapaan, pero ayaw mo namang tanggapin ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Alam niyo po ba, you can access peace, you can access the unlimited grace of God through Jesus Christ. Ngayon naghahanap ka sa Diyos, nasa ng kapayapaan o Diyos? Eh hindi mo naman tinatanggap ang access which our Lord Jesus Christ. Okay po? Hindi pa po ako nag-uumpisa. Kaya eto na, dito na po tayo, mag-uumpisa na po tayo. May the Lord give us wisdom upon wisdom today at hindi lamang wisdom ang nais ko. Alam niyo po, ang pinakananais ng isang lingkod ay maramdaman niyo at maranasan niyo, totoo ang ating pinag-uusapang Diyos. Amen? Amen po? Pwede bang batiin niyo muna yung mga katabi niyo? Okay ka lang ba? Sabihin mo, okay ka lang ba? With all sincerity, sabihin mo, masaya ako, nandito ka. Hindi lahat lumingon sa katabi, may galit ka yata eh. So sige po, naalala ko lang po, before, na-share ko po ito, pero iba po yung leading ng banal na espiritu. Buhay pa po si Pastor noon nung na-share ko po ito, pero iba po talaga. Kaya sabi ko, Lord, sige po. Sabi nga ng asawa ko, parang na-preach mo na yan, sabi ng asawa ko. Talaga? Naalala mo pa? Oo, na-preach mo na yan. Sige, bigyan mo ako ng isang point. Basta na-preach mo na yan. Wala na mo maalala. Kaya nga po, I believe this is the message kung saan it is a timely message for all of us. Amen? Sino po gustong mapalakas ngayon spiritually? Sino po ang may kabagabagan sa kanyang spirito? Yung hindi nakakatulog. Grabe, ano? Sa bahay, hindi kayo nakakatulog. Sa gawain, natutulog. Sino ba hindi nakakatulog sa inyo? Amen. Mamaya po, I will pray mamaya. The calmness of spirit that will give you rest. Nawa po yung matanggap nyo mamaya. Okay po? Sama-sama po tayo mamaya. Okay? Sige pa, ang pag-uusapan po natin is yung pong the Shunammite woman. Na-preach na po ni Pastora, na-preach na po ni napakaraming pastor. Pero ito pong i-preach ko sa inyo, hindi ko po ito inaral sa school. Ito po'y pahayag ng Diyos sa aking pong devotion time, sa aking pong pakikinig sa Panginoon. So makaaasa po kayo, buti na lamang po hindi ako matalino, upang kung mayroong mang maihayag dito sa ating kalagitnaan, hindi sa aking galing yon. Galing sa Diyos dahil ang pag-asa ko lang ay ang Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa akin. Okay po?
Kaya nga po nang sinasabi, sino nakakaunawa sa Diyos? Liban ng kanyang espiritu. So kung kaya mo sa katalinuhan mong ipaliwanag ang Diyos, hindi ako maniniwala sa iyo. Dahil ang pwede lang magpaliwanag sa iniisip at nilalaman ng puso ng Diyos ay ang kanyang espiritu. Pero salamat dahil ang sabi ng Biblia, ibinigay niya ang kanyang espiritu sa bawat isa sa inyo upang maunawaan niyo ang kanyang binigay na libre dahil sa kagandahang loob niya sa inyo. Kaya po natin nauunawaan ng bagya ang nilalaman ng puso at isip ng Diyos. So kung sinasabi po natin dahil sa katalinuhan kaya mong explain ng Diyos, hindi totoo yan. Nalilin lang ka, kapatid. Dahil hindi mo kayang i-explain ng Diyos. So aasa po tayo sa Espiritu ng Diyos. Amen? Wala po matutulog. Baka po paggising nyo, nasa Bulacan na kayo. Sige po, sundan po natin. Ano? Ang ating pong pag-uusapan is, even the title. Sabi ko, ano pong title, Lord? Ang ganda po ng title, ano? Jesus Christ, you're all in all. Pakisabi po. Kung may matatawag kang all, si Jesus yon. Kung may matatawag kang all in all, wala nang hahanapin pa, si Jesus yon. Ang tanong ko sa iyo, nasa iyo na ba si Jesus Christ? Kung wala pa, kulang ka, kapatid. Siguradong kulang ka. Amen? Sige po, tayo po ay basahin na po natin. Dire-diretsuin ko na pong basahin at babalik ko. 3 puntos lang. Grabe. 3 puntos lang tayo. Papakita ko sa inyo para hindi po kayo maboard. 3 lang. Hindi po kaya natin kayang tiisin? 3 puntos lang. Pero aabutin tayo ng 3 oras. 1 oras, 1 puntos. Tingnan po natin. Sige po, basahin po natin. Kukunin ko po yung story ng Shunammite woman from 2 Kings chapter 4. Verse 8 to 37. Ang haba na naman, pastor. Sasabihin nyo na naman. 2 Kings 4, 8 to 37. Okay pa. Nakikita kong okay pa. Wala pang inaantok. Sige po. Basahin po natin, ano? One day, isipin niyo po, ano mga kapatid, si Elisha po is a prophet of God. Pakisabi po, prophet. Maganda pala ganito, ano? May sasabihin ko, mag-recite kayo para magising kayo. Pakisabi po, prophet. Pakakatandaan niyo po, when it comes to prophet, siya po, he represent God. Okay po? Ang propeta po, he represent God. So whatever he says, it is from God. Pag prophet. Okay po? So sindan mo natin. One day, Elisha, just all you know, Elisha means God's salvation. Okay po? One of the name of Jesus Christ is Savior, salvation. Sige, basahin po natin. One day, Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So whenever he came and he stopped there to eat, she said to her husband, I know that this is a man who often comes our way, is a holy man of God. Pakisabi, holy man of God. So si Elisha daw po, madalas pong pumunta ng Shunem. Tapos yung babaeng nasa Shunem, sabi niya, without a doubt, this is a man of God. Man of God. Okay po, nasusundan? So tingnan po natin. Nasaan na ako? Let's make a small room on the roof and put it in bed and a table, a chair, and a lamp over him. Then he can stay there whenever he comes to us. Sige, baba po. One day when Elisha came, he went up to his room and lay down there. He said to his servant, Gehazi. Pakisabi po, Gehazi. Yun. Sabi po niya, itong man of God na ito, si Elisha, mayroon po siyang kanang kamay. Ang pangalan ay? Yun. Active po yung participation niyo, ha? Sige po. Ang pangalan ay Gehazi. Sabi po niya kay Gehazi, he said to his servant Gehazi, call the Shunammite woman. So he called her and she too stood before him. Sabi po ni Elisha said to him, tell her you have gone to all this trouble for us. Now what can be done for you? Can we speak on your behalf to the king or to the commander of the army? She replied, I have a home among my own people. So sabi po ni Elisha, the prophet of God, masyado ka nang naabala sa amin. Anong kailangan mo sa buhay? Gusto mo bang kausapin ko ang hari? Sabi po ni Elisha. Ang ganda po, di ba? Masyado ka nang naabala sa amin. Pagka nandito kami, binibisita mo kami. Double dose ang kape mong barako, lagi.
Sabi po niya, tinawag niya, ano ang kailangan mo? Gusto mo bang kausapin ko yung hari? Sabi po ni Elisha. Sabi po ng babae, nasaan ako? Sabi po ng babae, okay lang kami dito. Sabi po ng babae, in short. Sige po. What can be done to her? Sabi po, verse 14, what can be done for her? Sabi po, Elisha asked, Gehazi said, well, she has no son, and her husband is old. Wala po siyang gustong matanggap. Sabi po ng babae, wala, okay lang po kami. Tapos sabi po ni Elisha, ano kaya ang gagawin natin sa kanya? Sabi po ni Gehazi, wala silang anak at matanda na yung kanyang asawa. Andiyan pa ba kayo? Actually, wala silang anak, sabi po ni Gehazi. Nang chismis si Gehazi, ano? Tapos sundan po natin. Nasaan na ako? Then Elisha said, call her. So he called her and she stood in the doorway. Sabi po ni Elisha, verse 16. About this time next year, Elisha said, you will hold a son in your arms. Sabi po ng babae, no, my Lord, she objected. Don't mislead your servant, O man of God. Sabi po ni Elisha, next year, sabi niya, hahawakan mo na yung anak mong lalaki. Napagabag siya kasi bakit? No, my Lord, huwag mo kong pasahin. Sino po ang may ilang beses na pong umasa sa inyo? Wala? Boring naman ang buhay niyo, wala kayong inaasahan. Diyos ko. Naman. Dapat pag mananampalataya ka, punong-puno ka ng pag-asa. Nasaan na tayo? Nasaan na tayo, kapatid? Yung ikaw ay mananampalataya, dapat punong-puno ka ng pag-asa sa buhay mo. Mamaya po, sasakupin po, bawat edad, sasakupin po ng ating pag-aaralan. Makinig po kayo, ano? Sige po, punta natin. Nasaan ako? Pakibalik po muna ng konti. Pakibalik po sa taas. Okay, yun. Sige, game. Don't mislead your servant, O man of God. Verse 17, but the woman became pregnant, and the next year, about that same time, she gave birth to a son, just as Elisha had told her. Lino po nangyari po. Grabe, ano? Huwag mo kaming linlangin, O man of God. Pero the next year, the following year, nagkaroon po sila ng anak. Okay? Andyan po ba kayo? Nasusundan niyo ba yung kwento? Sige, sundan mo natin. What happens next? Konti na lang. The child grew and one day, he went to his father, who was with the reapers. Tapos sabi po ng bata, my head, he said to his father. His father told to servant, carry him to his mother. So nangyari, lumaki po yung bata. Tapos pumunta po sa bukid. At ang nangyari, mga kapatid, sumakit ata yung ulo niya, kaya my head. Tama ba? Pag sumakit yung ulo mo, ano sisigaw mo? My head. Sige, una natin. He said to his father told servant, carry him to his mother. So ang tatay po niya, dali mo sa kanyang ina. After the servant, he lifted him up and carried him to his mother. The boy sat on her lap until noon, and then he died. Wow. Nasakta na ano po ako doon. She went up and laid him on the bed of the man of God, then shut the door and went out. She called her husband and said, please send me one of the servants and a donkey so I go to the man of God quickly and return. Tapos sabi po ng asawa niya, why go to him today? He asked, it is not the new moon or the Sabbath. It's all right, she said. Nakita niyo, pakisabi, it's all right. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Okay lang ba siya? Pag hindi siya okay, sabihin mo, it's all right. It's all right. Okay po. Tingnan natin. Sabi po, namatay yung anak niya. Tinanong siya, bakit ka pupunta? Sabi ng asawa niya. Hindi pa new moon, hindi sabat. Sabi po ng babae, it's all right. Sabi po niya, she said. Okay, baba po. Malapit na po tayo. She saddled the donkey and said to her servant, lead on. Don't slow down for me unless I tell you. So she get out and came to the man of God at the Mount Carmel. When he saw her in the distance, the man of God said to his servant, Gehazi. Sabi po, nakita po ni man of God, ni Elisha, yung babae. Sabi niya kay Gehazi, look, there's the Shunammite woman. Run to meet her and ask her, are you all right? Is your husband all right? Is your child all right? Sabi po ng babae, everything is all right. Sabi mo ulit sa katabi mo, everything is all right. Amen? So tignan natin, she said, pakibasa mo ulit, pababa.
When she reached the man of God at the mountain, she took hold of his feet. Gehazi came over to push her away, but the man of God said, "Leave her alone. She is in the bitter distress, but the Lord has hidden it from me and has not told me why." So nung dumiretso po yung babae, ang nagrab niya po ay yung paa ni Elisha, the man of God. Nung nakita po ni Gehazi yun, na servant niya, tinulak po niya. May action po, ano? Tinulak po niya. Sabi po ni Elisha, hayaan mo siya. Hindi ni-reveal ng Diyos sa akin kung ano yung problema niya. So tindan mo natin. Did I ask for you a son, my Lord? Sabi ng babae, didn't I tell you, don't raise my hopes? Grabe, no? Mamaya po, itataas natin ang pag-asa natin. Itataas ng Diyos yung pag-asa natin. Amen? So sige, tingnan mo natin. Elisha said to Gehazi, "Tuck your cloak into your belt, take my staff in your hand and run. If you meet anyone, do not greet him. And if anyone greets you, do not answer. Lay my staff on the boy's face." Sige, sundan mo natin. But the child's mother said, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So he said, he got up and followed her. Gehazi went on ahead and laid the staff on the boy's face. But there was no sound of response. So Gehazi went back to meet Elisha and told him, "The boy has not awakened." So sabi po ni Elisha, magmadali ka. Sabi niya po saan? Sino po yung kanyang kanang kamay? Gehazi, magmadali ka. Punta mo yung bata. Dali mo yung tungkod ko. Ipatong mo yung tungkod ko sa kanyang mukha. Ginawa po ni Gehazi yun. Wala pong nangyari. So ano po nangyari? Tundod natin. Nasaan ako? Gehazi went ahead, laid his staff on the boy's face, but there was no sound or response. So Gehazi went back to meet Elisha and told him, "The boy has not awakened." When Elisha reached the house, there was the boy lying dead on his couch. Baba po natin. He went, shut the door on the two of them, and prayed to the Lord. Then he got onto the bed and lay upon the boy. Mouth to mouth, eyes to eyes, hands to hands. As he stretched himself upon him, the boy's body grew warm. So pumasok po si Elisha kung saan nakalatay po yung bata. Ano po ginawa niya? Mouth to mouth. Eyes to eyes and hands to hands. So noon pa man meron ng BLS. Noon pa naman meron ng basic life support na mouth to mouth na. Ano yun po yun? Di po ba pagka basic life support, yung resuscitation, may mouth to mouth? Si Elisha po ang unang nag-perform ng mouth to mouth. Okay po. Sige, nasaan na po tayo? Namatay? So sige po, na natin. Elisha turned away and walked back and forth in the room and then get on the bed and stretched out upon his once more. The boy sneezed 7 times and opened his eyes. Elisha summoned Gehazi and said, "Call the Shunammite woman." And he did. When she came, he said, "Take your son." She came in and fell at his feet and bowed to the ground. Then she took her son and went out. Ang ganda po ng kwento, di ba? Nabuhay po yung bata. Ready na ba kayo mag-aral? O hanggang linggo na lang po yung nilalaan yung time sa pagbabasa lang ng ating pong binasa. Sige po, ano po, no? May the Lord bless us. May the Lord strengthen us today, ano? Wala akong ibang nais, kapatid, kundi mapalakas kayo. Sa bawat, mga kapatid, alam niyo po, sa bawat pag-ano ng Panginoon sa akin, sa bawat pag-send sa akin ng Panginoon kung saan magsalita, wala akong ibang nais, kundi maranasan niyo ang Panginoon. Ang problema po, kayo po, kumusta po kayo? Gusto niyo bang maranasan ang Panginoon? Sama-sama na tayo, no? Walang iwanan. Walang iwanan, mga kapatid. So number 1 point ko po, no, mga kapatid, I want to study the principles of the how much more. Pakisabi po, how much more? Sino pong gusto makaranas nun? How much more? Halimbawa, binigyan ka, kapatid, ng isang peke, ng isang imitation na sapatos. Ang saya-saya mo. E paano pagka binigyan ka pa, kapatid, ng original? How much more yung saya mo? Tama po ba? Parang yung usapan namin sa Bible study, kung ikaw ay nabubusog pag niluto yung anino ng baka, paano pagka yung totoong baka na yung niluto? Di mas how much more mas mabubusog ka na? Tama po ba? Meron po kasing joke, ano? Sige, marami naman po tayong oras. Meron po kayong joke. Patungkol po sa mga kuripot. Ang number 1 pong sinasabi nilang kuripot ay Ilocano daw. Hindi po siguro totoo yan. Hindi po siguro totoo yan. Yung isa po, ang kinakain, mga kapatid, inaamoy lang daw po yung pagkain, tas kanin na. Ganun katipid. Sino pong gumawa nun? Natry nyo na po yan? Sa kakatipid mo, mga kapatid, yung amoy na lang ng pagkain, tas kanin na lang kakainin mo?
Dumating daw po yung Ilocano. Alam niyo po ang ginawa ng Ilocano? Nagpakulo ng tubig. Dala-dala niya yung baka. Ano po niluto niya? Anino ng baka. Ganun siya katipid. Ganun ang tamang point ko po dito. We will study the how much more principle. Kung yun, kapatid, may power. Paano how much more kapag yung substance na nararamdaman mo na at nalalasap mo na? Tama po? Kung yung crush mo, kapatid, tinignan ka, iba yung nasaya mo. How much more pag nginitaan ka? Sabay sabing, pautang naman, mas malala na. Sige po, we will study the principles of how much more. Amen? Sama-sama po tayo. Walang matutulog. Walang matutulog. Pagka natulog ko kayo nakita, magre-request po ako ng seatbelt talaga. Isi-seatbelt ko kayo. Sige po, basahin po natin. I want to study the principles of the how much more. Nakakatandaan niyo po mga kapatid, sa kwento ating binasa kanina, nabasa naman po natin, naintindihan, hindi ko nababalikan. Okay lang po? Hindi ko nababalikan. May isa pong babae in Shunem, hindi pinangalanan. Every time pong dumadaan si Elisha, sabi niya, I'm sure ito ay man of God. Man of God. Minsan pa ulitin niyo, man of God. Pagka napapasyal po si Elisha sa Shunem, yung babaeng ito, sigurado ako, walang duda, ito ay man of God. Kaya pong ginawa po ng babae, ano pong ginawa niya? Pinagbuksan po siya ng pintuan sa kanilang bahay, binigyan niya siya ng room sa bahay nila. At yung ginawa po ng babaeng yon, ano pong nangyari? Yung innermost desire ng puso ng babaeng yon, I believe nakalimutan niya na rin yon. Hindi na siya umaasang magkaroon pa ng anak. Tama po ba? Matanda na yung asawa niya eh. Kaya nga nung sinabi next year magkakaanak ka, Lord, huwag mo naman kaming linlangin. Huwag mo kaming bigyan ng false hope. I believe nakalimutan na nila yung the innermost desires of their heart para sabihin, huwag mo kaming linlangin, O man of God. Pero ano pong nangyari? Ano pong nangyari? Nagkaroon po ng anak. Just as the man of God says. Nakita niyo po yan? So tignan po natin, Lord, I was asking the Lord, Lord, paano niya nalaman na man of God si Elisha? Di ba kayo nag-ataka? Every time po si Elisha nagpupunta po sa Shunem, itong babaeng ito, with all certainty, sigurado ako man of God ito. Nung tinatanong ko ang Lord, paano niya nalamang man of God ito? Sa tingin niyo kaya, paano kaya nalaman itong babaeng ito that he is a man of God? Pero in-expose po ako ng Diyos kung bakit tinatanong ko yun. Alam niyo kung bakit? I am after the blessing, kaya ako tinatanong yun. Kasi nung nalaman niyang man of God po yung pinatuloy niya sa bahay niya, nagkaroon po sila nung blessing na kung saan tinugunan the innermost desires of their heart. Yun ang gusto mong malaman. Tama? Sabi po ng Panginoon in my heart. Oo, totoo po yun. Gusto kong malaman kung ano ang nakita niya para sabihin niyang man of God ito, para pag may nakita akong man of God na dumaan sa bahay namin, hindi ko lang bibigyan po ng kwarto, hindi po. Pagluluto ko po siya. Para saan? Para meron din. Yung inner desire ko, ibigay din sa akin ng Diyos. Yun talaga yung aking sadya kung bakit ko tinatanong ang Lord. Kayo po, ayaw niyo po ba yan? Pagka dumaan sa bahay namin, man of God ba ito? Gusto kong malaman. Andiyan pa ba kayo? Man of God ba to o man of Satan to? Ay, man of Satan to, medyo masama tingin. Gusto kong malaman, Lord, sabi ko gusto kong malaman. Tapos in-expose ako ng Lord, hindi dahil gusto mong malaman kung siya ay man of God. Gusto mo lang, you're just after the blessing. Totoo po yun, Lord, hindi po ako magkakaila. Kasi nung pinatuloy po nila yung man of God sa bahay nila, yung hindi kinalimutan na nilang desire sa puso nila, binigay po yun ng Diyos. So I'm after that. Sabi ko, Lord, totoo po yun. I'm after that blessing. Kung po pwede, makita ko ang man of God, patutuloyin ko siya kagad. Gamitin mo yung aking sasakyan, kainin mo lahat ng gusto mong kainin. Punta tayo sa Pipanganan. Madalas lagi sa Pipanganan. Eat all you can. I will entreat him. Kung makita kong man of God. Pero alam niyo po yung sabi ng Panginoon, ang ganda po ng sinasabi ng Lord. Yung pagbubukas po nila ng kanilang tahanan sa man of God, nagbigay po sa kanila yon, binigay po ng Diyos yung innermost desire ng puso nilang magkaroon ng anak.
I want to study the principles of how much more. Tama? Pakisabi po, man of God ulit. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Ang linaw po, mga kapatid, when I was in my devotion time. If welcoming the man of God in your house, pinagpala sila ng Diyos, kapatid. How much more if you welcome the Son of the living God in your house? How much more if you welcome the Son of the living God in your life? Tingin niyo po kaya, mga kapatid, ano po ang mangyayari sa inyo? Nasusundan niyo po ako, mga kapatid? Ito po yung man of God. Pinakitunguhan nila na maayos yung man of God. Binalik ng Diyos ang pagpapala. Binigay ng Diyos ang pagpapala sa buhay nila. Ang tanong ko sa inyo, paano kaya kung yung anak na niya ang pinagbuksan nyo ng pintuan sa tahanan ninyo? How much blessing, how much more blessing are we expecting, mga kapatid? Nasusundan niyo po ba ako? Sino po ang nagbukas na sa inyo sa ating Panginoong Jesus na anak ng Diyos? Minsan pa, hindi sigurado yung pagkakaano nyo. Alam niyo po, kahit eto po, ako po magsishare sa inyo, base sa itinuro ng Diyos sa buhay ko, na sinang-ayunan ng karanasan ko. Okay? Sinang-ayunan ng karanasan ko. Dati po ay talagang hindi na po maganda yung takbo ng buhay ko. Siguro narinig niyo na po ako mag-testify. Hindi na po talaga maganda. Na nag-iisip ka na magpakamatay. Okay naman ang lahat. Bakit kaya ganon? Paggising mo, Lord, gusto ko na lang pumayapa ang buhay ko. Alam niyo po, nung buhay man na ganon, hindi mo maintindihan, kahit papaano meron kang desire. Sino pang walang desire sa inyo? Sino pa may desire? Okay, baliktarin ko. Wala po, Bakit ganon? Ganon na lang po ba yan? Wala na po kayong, may trauma po ba kayo? Bakit ayaw nyo na pong umasa? Sino po may desire? The innermost desire. Amen? O kinalimutan nyo na? Alam niyo po, mga kapatid, nung ako po, wala pa si Jesus sa buhay ko, marami naman akong desires. Pero dahil nga sa realidad ng buhay, sa kung sino ko at kung ano nangyayari sa paligid ko, the innermost desires na meron ako, kinalimutan ko na kasi wala namang pag-asa. Wala pong pag-asa. Chances and possibilities, wala po. Kinalimutan ko na. Pero alam niyo po, mga batid, nung winelcome ko na po talaga ang Panginoong Jesus sa buhay ko, at nanahan na po siya sa lahat ng areas ng buhay ko, yung inner desire ko na kinalimutan ko na, binuhay ng Diyos. At hinigitan po niya yon, mga kapatid. Ako po, with boldness, I testify on this. Hindi dahil ako po ay nagjo-joke, hindi po ako nagjo-joke sa inyo. Nung pinagbuksan ko po ang Panginoon, enough is enough. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Pinagbuksan ko na ng tuluyan ang Panginoon. The Son of the Living God, pinabuksan ko na sa buhay ko. Even yung mga nakalimutan ko ng desire dahil imposible sa akin, ibinigay po ng Diyos yon na sobra-sobra pa. Kayo po, anong iniintay nyo? Ang sabi ko po noon, nasa late 30 na ako, 31 na ako, 31, 32, wala pa akong asawa. Kinalimutan ko na, halos makalimutan ko na. Siguro, eto na yung kakao ng buhay ko. Wala na akong partner sa buhay. Kung meron man, sabi ko, Lord, siguro yung ano na lang, yung laging sinasabi natin na, yung kagaya mo na lang din na friendly. Kasi nga friendly ka nung nakaraang buhay mo, di friendly rin ang makakatagpo mong partner sa buhay mo. Kinalimutan ko na, mga kapatid. Even yung desire ko, na one day siguro naman magkakaroon ako ng ganito. Kinalimutan ko na rin. Kasi no chance and possibilities, no possibilities. Dala ng realidad ng buhay. Pero alam niyo po, nung winelcome ko ang Panginoong Hesus sa buhay ko, I can boldly testify to you, mga kapatid. Lahat nung kinalimutan ko, binuhay ng Diyos. Ibinigay ng Diyos yon, sobra-sobra pa. Ano ba binigay niyo po ang asawa ko? Ako po yung first boyfriend niya. Ganon din naman ako. Ako yung first. Nung ako yung nabagong buhay, siya na yung first. Amen. Yung nagnanais ka, kapatid, sino po ang hindi nagnanais na ikaw ang unang karelasyon na magiging asawa mo?
Siyempre lahat gusto. Pero kinalimutan ko na yon kasi bakit? Ang realidad ng buhay, marami kang naging pagkakamali sa buhay mo. Pero alam niyo po, nung tinanggap ko po ang Panginoon, binuksan ko ang Lord, the Son of God in my life, sobra-sobra po, hinigitan niya po. Binuhay niya even the innermost desire in my heart. Kumusta po kayo? Pwede bang buhayin natin muli? Sabi po ng babae, My Lord, wag mo naman na kaming bigyan ng false hope. Sa atin po, there is no more false hope. If you have Jesus Christ in your life, everything is possible. Amen? So this is the principles of the how much more. Kung yung man of God, there is power, how much more sa Son of the living God. Imagine niyo po yon. Ang tanong, have you welcomed Jesus Christ, the Son of the living God in your life? Kung hindi pa po, mga kapatid, kawawa po kayo. Andyan pa ba? 11:26 na po pala, no? Nasa bandang ano na po tayo niyan? Apalit. Naka 1 hour na tayo eh. Wala pa namang inaantok. Sige po. Okay ba? Amen tayo doon. If you welcome the man of God, there is power. How much more if you welcome the Son of the living God? Halimbawa, may driver ako. Feeling lang po, wala po kaming driver. Halimbawa yung driver ko, pinakain mo sa bahay ko. Dahil sa ginawa mong yun, kapatid, binagyan kita ng sasakyan. Ganun ako kag-generous. Halimbawa lang, hindi naman po ganun. Driver ko, trinato mo na maayos. Talagang binalik ko sa'yo, binigyan kita ng sasakyan. Paano pag yung anak ko na ang trinato mo ng maayos? Nasundan niyo po? Paano pag yung anak ko na? Naku, baka bigyan kita ng house and lot. This is the principles of the how much more. Ba't parang malungkot kayo? Ayaw niyo po nun? Eto naman si pastor, sabi niya, eto naman si pastor, dinadala kami sa imahinasyon. Hindi po imahinasyon yun. Totoo pong nangyari sa buhay ko yun. Totoo pong nangyari sa buhay. And I believe, hindi ako naniniwalang ang Panginoon ay may tinatangi. Katunayan ng Biblia, sabi ng Panginoon, ang Diyos ay walang tinatangi. Kung anong ginawa niya sa akin, gagawin niya rin sa inyo, hindi pwedeng hindi. Amen po. Ito po yung dalawang uri ng mananampalataya. Nananampalataya ako, pero ang tanong ko, pinagbuksan mo na ba ng pintuan ng Panginoon sa buhay mo? Yung parang bang ganito, naniniwala tayo lahat na si President ay si Marcos. Tama po ba? O may iba kayong presidente? Kibuloy? Naniniwala tayo lahat, tama? Pero hindi lahat tayo, mga kapatid, ay may relasyon sa Kanya. Pero kilala natin siya. Ito po yung dalawang uri ng mananampalataya. Kilala mo si Jesus? Oo, tama. Tanong kita, may relasyon ka ba? Kung wala, dapat huwag kang umasa. Ano po ang hinihintay ninyo? Tanggapin niyo po si Jesus Christ sa buhay niyo. Wala pong ibang ginawa ang Panginoon. Even sacrificing His life for you. Maibalik ka niya lang sa piling niya. Okay po? Nasusundan? Number 2 na po ako. Sige, number 2 na po ako. Number 1 ko po pala. If God entreats them by giving their innermost desire because of welcoming of the man of God, how much more if you welcome in your life the Son of the living God. Amen? Di ba kayo natutuwa? Sa lahat na tumanggap kay Jesus Christ. Sino po ang tumanggap na kay Jesus Christ? I want you to focus on Jesus Christ, okay po? Do not focus on the blessing. If you have Jesus Christ, blessing will follow lang. Do not focus on the blessing. Okay po, nasusundan po natin. If you focus to Jesus Christ, kapatid ko, yung mga desire, innermost desire nyo, dadagdag na lang po ng Panginoon yun. Yun po yung Matthew 6:33. And all these things shall be added. And all these things shall be subtracted. Not amen. Added, tama? So sige po, move on na po tayo sa number 2. Number 2 po, let your hope be anchored with the Word of God. Pakibasa po. Ano na lang po ako, 2 na lang. Number 2 and number 3, tapos na tayo. Let your hope be anchored to the Word with the Word of God.
Tanungin ko po kayo, may pag-asa po? May pag-asa ba? Ganito na lang. May prayer po kayo? May prayer po? Wala. Pag tinanong ko kayo, chances and possibilities, anong meron? Anong level kayo? Anong percentage? Ano po? 100%? Wow! Lahat? Ganon? May prayer kang ganito, nilalaban mo yung prayer mo. Ang tanong ko, anong level? Yung chances and possibilities, ilang percent siya? 50? 60? 10? 5? At least meron 5? Alam niyo po itong babaeng ito, ano pong nangyari sa anak niya? Ano pong nangyari sa anak niya? Nakatulog? Namatay po yung anak niya. Pag tinanong ko po kayo, chances and possibilities, dun sa anak niya, anong makikita niyo? Anong percent? Ano po? 0. Solid tayong 0. Diyan po, 0. Nung namatay po yung anak niya, what are the chances? What are the possibilities na pwede pang mangyari? Wala na po, 0. Patay na. End of all end. Tama? Tama po. Tingnan po natin Itong babaeng ito, napakaganda. May the Lord give you the spirit of calmness sa umagang ito. Nung namatay po on her lap, yung anak niya, namatay sabi po niya, ang una niya pong sinabi, kailangan kong makita yung man of God. Sa atin po, hindi ganon, Tapos tinanong siya ng asawa niya, saan ka pupunta? Hindi naman sapat, di naman human. Ba't ka pupunta sa man of God? Ang sabi po ng babae, it's all right. Grabe, It's all right. Sinalubong siya ni Gehazi, okay ka lang ba? Okay ka lang ba yung asawa mo? Okay ba? Yung bata, okay ba? Sabi po ng babae, it's all right. Hindi po sa atin ganon, mga kapatid. Pagka may pinagdadaanan kang ganyan, yung tanungin kang minsan, kumusta ka? Okay lang ako. Pagka tinanong kang ulit, tumabi ka. Ganon po tayo, di ba? Halimbawa, ang laki po ng pinagdadaanan nyo sa buhay. Tatanungin ka, okay ka lang ba? Okay lang ako. Pangalawang tanong, pag nairita ka, okay ka lang ba? Tumabi ka na. Walang calmness in the spirit, Itong babaeng ito, namatay na. Chances, possibilities, wala na, 0 na. Pero tinanong siya, okay ka lang ba? It's all right. Ang ganda, Kung nagluluto ka sa kusina, may sumigaw, umiyak na bata. Lalabas ka sa kusina, okay ka lang. Sabi ko na. Lahat sinisi mo na. Ganon ka-pressure tayo minsan, there is no calmness in the spirit. Sa bahay po, pag nagluluto ka, nagsisigawan yung mga bata, may umiyak na, takbo ka, dala-dala ka. Punong-puno ng bubbles yung yung kasi naghuhugas ka ng plato. Okay ka lang ba? Anong nangyari? Sabi ko na sa'yo Mag-uuraminado ka na. Pero yung babae, kapatid, namatay na Sabi ng babae, it's all right. Wow. Ay, grabe. Ito yung prayer ko. Lord, dapat, by God's grace, Lord, bigyan mo kami ng ganitong spirito na kahit na hindi mo na maintindihan yung nangyayari sa buhay mo. Pag tinanong ka, it's all right. It's all right. Andiyan po ba kayo? Ganun po ba yung sagot nyo? Tumabi ka. Sinasabi ko na tumabi ka. Ganun ba, Paano ba? Tindi ng level ng pressure. Huwag mo kong kausapin. Huwag mo kong kausapin, sinasabi ko na sa'yo. Ganun po ang response, tama? Ang tindi ng pressure, Naalala ko tuloy yung mga naglilipat doon sa Saudi Arabia. Naglilipat sila, pagod na sila. Kasi lilipat sila ng ibang building. Kaibigan ko yun Tapos nung nagkatapgo kami sa may hagdanan, saan kayo? Lilipat na kayo? Alam niyo po sagot niya sa akin, ano sa tingin mo? Sabi ko, okay, sige, sabi ko. Palakasin ka ng Lord, sabi ko. Alam niyo po, dahil nga may pressure na Ilang beses nang babalik-balik, mga cabinet, ang lalaki. Tapos tinanong ko, lilipat na kayo?
Ang ganda ng pagkakatanong ko, mga kapatid, with calmness of voice. Hindi ako nang aasar na tinanong yon. Hindi ako nang aasar na tanongin yon. Pero yung sagot niya sa akin, ano sa tingin mo? Grabe, sabi ko. Grabing galit mo. Alam mo, there is no calmness in the spirit. Kayo po, kumusta? Tingin mo kay tabi mo, okay ka lang ba? Sagutin mo naman, it's all right. Convince mo yung sarili mo, it's all right. Sabi ko, ang tanong ko, Lord, saan nagmumula yung kanya pong kapayapaan? Nasa tindi na po. Imagine niyo po, on her lap, namatay sa kanya pong lap. Tapos ang sabi niya, nakakaiyak. Kasi ito po, story of my life, sa present life. Sabi niya, kailangan kong makita ang man of God. Ibig sabihin, kailangan kong marinig ang Diyos. Because the man of God represents God. Sabi niya, it's as if she's saying, kailangan kong makausap ang Diyos. Kayo po, sa pinagdadaanan niyo yan, sino gusto niyong makausap? Kailangan makausap ko ang Bombay. Pambihira. Pero itong woman na to, kapatid, wala siyang pakialam. Isa lang ang nasa isip niya, kailangan kong makausap ang Diyos. I wanna know what He has to say. Napakasarap, ano? Napakasarap. Alam niyo po, eto po, no? Sabi po ng asawa niya, oh, bakit? New moon, wala naman na. Sabat, wala namang sabat. Ba't ka pupunta? Okay lang ako. Pupunta ako sa man of God. Sabi ng servant kay Hasi, okay ka lang. Di ba 3 beses nakakaasar na yun? Oh, kumusta yung asawa mo? Eh, asawa mo nandun. O, kumusta ka? Yung pangalawa, medyo okay pangatlo. Kumusta yung anak mo? Makulit ka. Sabi ng babae, okay lang ako. Ang gusto lang niya, makausap ang man of God. She wants to hear what God has to say. Kayo po, mga kapatid, sa inyo pong panalangin sa buhay po ninyo. Nananalangin po ba kayo? I'm afraid, na tayo po, binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos, hindi naman kayo nananalangin. Kung ano po ang blow ng buhay, tatanggapin nyo na lang. Hindi po ganun ang mananampalataya. Kailangan mong marinig, ano kaya ang sasabihin ng Diyos? Sabi nga, dun sa lesson na may binigay ng Panginoon minsan sa akin na, when everyone says no, I will stand up because I believe God says yes. Na-absorb niyo po yan. When everyone says no, tatayo ako, magpapatuloy, dahil naniniwala ako, God said yes. Ito pong babaeng ito, gusto niya pong marinig kung anong sasabihin ng Diyos. Doon po nagmumula ang kanya pong kapayapaan, kapatid. Na kahit man hampasin ka na ng katotohanan ng buhay, kahit hampasin ka na ng napakatinding pagsubok sa buhay mo, isa lang ang nais mong malaman. Ano kaya ang sasabihin ng Diyos? Doon magmumula po yung kapayapaan ninyo. Okay po? Hindi sa kapitbahay ninyo. Sa kapitbahay nyo, magmumula ang stress nyo. Amen. So ganito po, I want to give you an example. May prayer po kami ng mag-asawa. Hinihintay ko lamang pong buuin ng Diyos yung panalangin na ito at iti-testify ko ito with boldness sa inyo. Okay po? May panalangin po kami. On the way sa aming prayer, sabi ng asawa ko, hindi ko makakalimutan yung sinabi ng asawa ko, baka kailangan na nating tanggapin. Sino na pong nagganon? Nananalangin ka, pero wala kang makita. Sa paligid mo, negative. Kanan, kaliwa, negative din. Nananalangin, lumalabo kami sa prayer na ganyan. Tapos, every time you look,
Wala kang makitang chances. Wala kang makitang possibilities. Nasabi po ng asawa ko yon. Baka kailangan na nating tanggapin. Sabi ko po sa asawa ko. Tinignan ko siya sa mata. Tagal ng pagkakatitig. Sabi ko, ang ganda mo. Hindi yun ang sinabi ko. Hindi yun ang sinabi ko. Pero sabi ko sa kanya, anong sabi mo? Tatanggapin ko? Hindi siguro. Not one moment. Natatanggapin ko yan. Kasi bakit? Ang Diyos na nagturo sa aking manampalataya. At ang sinasabi ng Panginoon na pinanghawakan namin last year, lahat ay posible sa mga nananampalataya. Hindi ko tatanggapin yon? Hindi. Alanganin, Brad. Hindi siguro. Oh, wala na, ito nung nangyari. O, ito pa gagawin mo. Gagawin mo to, wala rin. Ito gagawin mo, wala rin. Wala. Chances and possibilities, wala kang makita. Tanggapin na natin. Tanggapin na natin? Hindi siguro. Hindi siguro. Hindi siguro, kapatid. Dahil hindi yan ang sinasabi ng Panginoon sa akin. Sabi ko, hindi ko tatanggapin yan. Patuloy akong mananalangin, lalaban sa panalangin. Dahil ang sabi ng Panginoon, lahat ay posible sa mga nananampalataya. Kumusta kayo? Ay, kumusta? Okay lang, it's all right. Amen. It's all right. Sa New King James ka, all is well. Ang ganda ng New King James translation, pag tinanong yung babae, okay lang ba lahat? All is well. All is well. Lahat ay okay. Ang ganda, no? Lahat ay okay. Namatayan ka na, sasabihin niya, lahat ay okay. Siguro yung luha niya, lahat ay okay. Okay ba kayo? Kapatid, even yung sitwasyon nyo, sasabihin, wala ng pag-asa. Even yung kapaligiran nyo, sasabihin, wala ng pag-asa. Titigil ka na ba sa pananalangin? Mahalaga malaman mo, ano ang sinasabi ng Panginoon. Doon magmula dapat, kapatid, ang motivation mo para tumayo at lumaban sa panalangin na yan. Andiyan pa ba kayo? Ay, wala nang pag-asa. Nakausap mo si Lola doon sa kapitbahay. Wala yan. Nakita ko na. Matanda na ako. Wala pa akong nakitang ganyan. Mas lalong na-degrade talaga yung ano mo. Di ba ba? Bakit kaya Pag halimbawang medyo matanda na yung nagkukwento sa'yo, tas para bang sasabihin niya sa'yo na, sa tanda kong ito, wala pa akong nakitang ganyan. Wala na, hindi ka naaasa. Sabi, by experience na yung sinasabi niya. Pero salamat mga kapatid ko. Yung pong pag-asa natin, hindi nakaangkla. Saan? Sa nakikita natin. Hindi nakaangkla sa sinasabi ng kaipaligiran. Nakaangkla po yung pag-asa natin saan? Sa Word of God. Amen? Ang tanong, anong Word of God meron ka? Wala. Ay di wala. Wala tayong. Wala, kapatid. Ito na lang, kunin nyo na lang po yung sa akin na pinanghawakan. Mark 9:8-23 po yata yung Mark 9:23. Sapagkat lahat ay posible sa mga nananampalataya. Kunin nyo na lang po yan. Okay po? Okay na tayo? Sa number 3. Naku po, 15 minutes na lang pala ako. Okay pa ba tayo? Okay. Sige na, sulitin na natin. Baka next year na ulit ako mabigyan ng schedule, kaya sulitin na natin. Sige po. Number 3 po, Ito number 3. Pakibasa mo yung number 3. Alam niyo po kung bakit? Oh! Glory to God. Ito, makakahinga kayo. Yung pinagdadaanan sa buhay ninyo, yun ay tulay para mabuo ang magandang plano ng Diyos sa buhay ninyo. Amen po ba? Minsan pa, kulang yung amen parang hindi siya convinced. Alam niyo yung trials niyo ngayon? I'm speaking to the believers.
I'm speaking to the believers, mga kapatid. Kasi ang plano ng Diyos, kung wala pa si Jesus sa buhay mo, aba, hindi ka qualified. Hindi pwede. Kasi ang sabi ng Biblia, in Jesus Christ, all the promises of God is yes. So kung wala pa si Jesus sa buhay mo, all the promises of God is no in your life. Hindi ka pwede, kapatid. Pero tayo nga po, tinanggap niyo na po si Jesus sa buhay ninyo. Pwede na po tayong pumila para sa plano ng Diyos. Pagdating sa plano ng Diyos, tatandaan niyo po, no? Dahil nga tinanggap niyo na si Jesus sa buhay ninyo, lahat na nangyayari sa inyo, hindi niyo man maintindihan, sinisigurado po ng Diyos, lahat yon kasama, dapat mangyari para mabuo yung napakagandang plano ng Diyos sa inyo. Amen? Hindi po, basta sa isip lang galing ito. So, supportahan po natin siya ng scripture. So, nakita niyo po yung kwento kanina? Namatay. Ang tanong ko na naman sa Panginoon, Lord, bakit ang haba ng kwento? Tapos, sino po ang pinaka-highlight na karakter doon? Si Gehazi. Kung babasahin niyo po yung kwento, ilang beses pong binanggit yung pangalan ni Gehazi na parang siya yung bida. Sino po si Gehazi? Ano po? Yung servant po ni Elisha. Pero if you read the story, ang dami pong beses binanggit yung pangalang Gehazi. Sabi ko, Lord, ano po ang mapupulot namin? Alam niyo po kasi, di po ba hindi naman nila hinihingi yung baby? Tama? Amen. Hindi po nila hinihingi yung baby. Pero binigay po yung baby. O lumaki yung baby, namatay yung baby. Binuhay yung baby. Ano po ba ang gusto niyong iparating, Lord? Nagsasayang ba tayo ng oras? Anong gusto niyong ipakilala ng Diyos? Na siya'y nagpapagaling, bumubuhay ng patay? Pinatunayan niya na yun Hindi sila magkaanak, binigyan sila ng baby. Ibig sabihin, here's the source of life. Tapos namatay, nabuhay. Pumunta sa man of God. Pagdating sa man of God, tinulak ni Gehazi. O pumunta ka na Gehazi, dali-dali si Gehazi. Ipinatong yung tungkod. Gehazi, puro Gehazi. Alam niyo ba mga kapatid, yung pangyayaring yon, tinatanong ko ang Lord, may plano ba kayo, Lord? Ganon din na bawat isa sa atin, tama? Ano ba yun? Sino po ang hindi pa nakaranas ng pagsubok sa buhay sa inyo? Baliktarin ko po yung tanong, sino na po ang nakaranas ng pagsubok? Alam niyo po yung pagsubok nyo yan? Dahil nga kayo na kay Jesus Christ na at ang plano ng Diyos nasa inyo na. Yung pagsubok na yan, alam niyo po ba? Kailangan mangyari yan. Kasi bakit? Yan ang bubuo ng magandang plano ng Diyos sa buhay nyo. Kaya nga po yung revelation po kay James, sabi dun sa James, magalak kayo kapag ka merong iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay nyo. Wala pong nagagalak sa pagsubok. Ang katunayan na, alam niyo na po yon. Pero sabi ni James, magalak kayo kasi bakit? Yung conclusion niya mga kapatid, dahil yan ang bubuo sa'yo hanggang wala ka ng pagkukulang sa buhay mo. Tignan po natin anong nangyari. Bigyan niyo na ako ng panahon, Pwede bang makisuyo? Tignan niyo po. So dramatic yung nangyari. May tungkod pa. May ganun pa. Face to face, mouth to mouth. Bakit ganun? Kadramatic yung pangyayari. Kasi alam niyo po kung bakit? Kasi po yung pangyayaring yon, yun po yung bubuo ng plano ng Diyos sa babaeng ito. Ang ganda po mga kapatid. Last na po. Last na. Gising na po kayo. Nasa bandang Bulacan na nga tayo. Yung nanay ko po last month po ba yun? Nandiyan po siya. Hindi niya po mapigilan. Gumaganon siya. Hindi niya po mapigilan. Nung paglabas po namin, sa bahay, sabi ko, saan ka nakarating ma? Sabi ko, napunta ka na yata sa Nueva Ecija. Pasensya ka na anak, di ko mapigilan. Sabi niya. Kasi alam niyo po yung parang nasa biyahe, gano'n niya. Saan ka napunta? Malapit na po tayong matapos. I will just prove to you na yung mga trials natin sa buhay, kailangan mangyari yon dahil yun ang bubuo ng plano ng Diyos. Basahin po natin 2 Kings 8, 1-6. Ito na, last na po. Last na ako. Meron po ba tayo? 2 Kings 8, 1-6. Gusto ko mong basahin natin sabay-sabay ito. Wala po?
Ayan. Basahin natin ano? Basahin po natin, tingnan natin. Now Elisha has said to the woman whose son he had restored to life, go away with your family and stay for a while wherever you can, because the Lord has decreed a famine in the land that will last 7 years. Tingnan po ninyo, sabi ni Elisha dun sa babae, na kung saan yung anak niya binuhay niya, sabi niya, umalis muna kayo sa lugar na ito. Kasi bakit? May tagutom. Ilang taon? 7 years. Alam niyo po, nung unang panahon, pagka ikaw po ay may property, wala pong titulo. So kung iniwan mo po ang iyong pag-aari, pagbalik mo, wala ka pong daladalang pruwebang pag-aari mo yon. Anong dadalhin mo? Bato. O tingnan mo, yung bato dyan, kaparehas ng dala kong bato, kaya sa akin yung lupang yan. Ganun po? Hindi. Wala po kayong panghahawakan noon. Pero tignan po natin, ano? Okay lang? Sabi po ni Elisha sa babae, umalis kayo kasi may 7 years of famine, taggutom. Di umalis po sila. So basahin po natin. The woman proceeded to do as a man of God said. She and her family went away and stayed in the land of Philistine 7 years. Saan po sila nag-live? Philistine. Okay po? Pumunta sa Philistine. Kasama ng mga Hamas. 7 years. Verse 3. At the end of 7 years, she came back from the land of the Philistine and went to the king to beg for her house and land. So after 7 years, bumalik siya sa hari. Nung time na yon, kung saan nandun ang kanyang property. Para po makiusap na ibalik sa kanya yung kanya pong property. Eh paano po yun, mga kapatid? Wala kang pinangahawakan. Nakatibayan na sa'yo yung property yon. Tama? Imagine nyo po, magkiklaim ka ng lupa. House and lot. O saan yung ano mo? Nasaan yung titulo mo? Wala kang maipakita. Eh, hindi sa'yo to. Wala kang karapatan. Yung babaeng yun, pumunta sa hari para i-claim po yung house and lot niya na iniwan niya 7 years ago. Tingnan niyo po ang mangyari. Eto na, samahan niyo na ako. Ayaw kong mapalampas niyo ito, mga kapatid. I am blessed already. Gusto kong ma-bless din kayo. Okay po, tingnan niyo po, no? Sabi dito, at the end of the 7 years, she came back for them the land of Philistine and went to the king, begged for her house and land. Bababa po tayo. Eto po, the king was talking to? Sino nga si Gehazi? Servant of Elisha. Sa hindi ko maipaliwanag na kadahilanan, ang hari, ang close niya, si Gehazi. Anong ginagawa ni Gehazi doon? Nakikita nyo? Imagine nyo, servant ni Elisha si Gehazi. After 7 years, nasan na si Gehazi? Nasa hari, kakwentuhan niya yung hari. Oh God, how God orchestrated everything. Napakaganda ng pagkakaplano ng Diyos. Imagine a servant going into the court of a king. Paano kaya nangyari yon? But God orchestrated everything. Si Gehazi nandun. Tingnan natin anong ginagawa ni Gehazi. Okay lang. Tapos na po tayo. Salamat. Yun. Sige, tingnan natin. Sige, tabi po ng hari. Then the king was talking to Gehazi, the servant of the man of God, and he said, tell me about the great things Elisha has done. Just as, tingnan niyo po, no? Sabi po nung hari kay Gehazi, kwentuhan mo naman ako ng ginawa ni Elisha. Boring. Ang hari po, mga kapatid, alam niyo po, Book of Chronicles. Kwentuhan mo naman ako ng Chronicles. Imagine, sa lahat ng pwedeng ipakwento ng hari kay Gehazi, yung ginawa ni Elisha. Andiyan pa ba kayo? We will go to our point. Ano? Tingnan niyo po. Sabi po, just Gehazi was telling the king how Elisha had restored the dead to life. The woman whose son Elisha had brought back to life came to beg the king for her house and the land. Gehazi said, pakibasa po, this is the woman, my lord the king, and this is her son whom Elisha restored to life. The king asked the woman about it and she told him. Then he assigned an official to her case and said to him, give back everything that belonged to her, including all the income from her land, from the day she left the country until now. Nakita niyo po? Tingin po kayo. Kailangan makita po natin ito. Imagine niyo po, yung hari, kwentuhan mo naman ako, Gehazi, kung ano yung mga ginawa ni Elisha, the man of God. Ang napili pong ikwento ni Gehazi,
kung paanong si Elisha, binuhay niya po yung anak ng Shunammite woman. Sa dahil po sa kwentong yon, lahat ng ari-arian ng babae, ibinalik sa kanya. Imagine niyo po kung hindi nangyari yung kwentong yon. Ano po ikukwento ni Gehazi? Wala po. So makakaasa po kayo. Yung pong nangyari sa babae, tragedy. Yung pong nangyari sa babae, action. Yung nangyari po sa babae, masakit. Pero lahat po na nangyaring yon, kapatid, kailangan mangyari. Kasi bakit? Yun ay plano ng Diyos para maibalik yung lupa ng babae. Amen? Nakita niyo ba? Hindi niyo nakita. Bakit ang hina ng amen? So lahat ng kwento ng babae, kung paano binuhay ni Elisha, kaya ganun kadramatic. Nakikita ko kung paano kinukwento ni Gehazi sa hari. Alam mo, hari, siguro bida-bida rin siya, no? Alam mo, hari, pinatakbo ako ni Elisha upang ipatong ko yung tungkod sa mukha ng bata. Nung pinatong kong ganyan, nakita ko, wala akong kapangyarihan. Sabi siguro, ganun kapag kakakwento, ng haba ng kwento. Tapos habang kinukwento po ni Gehazi sa hari, naba, yung perfect timing ng Diyos, nandito naman yung babae. Sabi po ni Gehazi, "Oh King, yung kinukwento ko, nandito sila." Ito yung babae, ito yung anak niya. Kaya nga po sabi ko sa inyo, yung mga nangyayari sa buhay po ninyo, kailangan po maganap yun. Para saan? Kasi dyan po mabubuo yung magandang plano ng Diyos para sa inyo. Amen? May natutunan po ba kayo? Kaya ako kapatid, yung mga pagsubok, yung mga nangyari sa buhay ko, praise God. Kasi kung hindi nangyari yon, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Even in the life of Joseph, pag binasa nyo, Joseph the Dreamer, grabe po yung nangyari sa buhay niya. Pero kung hindi nangyari isa man doon, hindi siya po maluluklok sa power. So everything that happens to him, yun ay naganap para mabuo po yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay niya. Ganon din po sa inyo. Amen po? Amen. Don't give up now. My friend, don't give up now. Especially you have the living hope, our Lord Jesus Christ. Amen? Siguro po, may time pa ba tayo? May time pa po ba tayo? Gusto ko pong I want to, samahan ko kayo sa worship, okay lang? Alam niyo po, nung si King Saul, when he was troubled in the spirit, alam niyo po ang sabi ni King Saul, "Bring me a musician." Okay po? I believe, we are ready to receive what the Lord has for us today. Andiyan pa ba kayo? May natutunan po ba? Una sa lahat, huwag kayong mag-alala. Jesus Christ got your back. Pangalawa po, mga kapatid, ano po yung pangalawang point natin? Huwag ka munang mag-give up. Kailangan mo munang malaman ano kaya ang sasabihin ng Panginoon. Pangatlo po, mga kapatid, tayo naman po ay nagkaroon ng buhay na pag-asa na ano man ang mangyari sa atin ngayon, whether ito ay traumatic, whether ito ay mga kapatid, punong-puno ng tragedy, makakaasa po kayo. Sigurado po, yun ay bahagi para mabuo ng magandang plano ng Diyos sa buhay po ninyo. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay tumayo. Sige po, maikli lamang panalangin, Sabi po ni Saul, uulitin ko, when he was troubled in the spirit, ang hinanap po nila ay musician. Someone who worship. Kapatid, kung ikaw ay may pagkabagabag sa buhay mo ngayon, kapatid, just worship the Lord. Yan ang papanatag sa'yo. Dahil ang pagpupuri mo sa Panginoon ay isang pagpapahayag na nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen? Minsan pa, kapatid,
ang pagpupuri mo sa Diyos, isang pagpapahayag na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. I-invite lang natin, as the lyrics of this song, i-invite lang natin ang Diyos. And I will just pray na mapapalahalanan kayo ngayong araw na ito. At then I will declare the calmness of His Spirit upang sa ganon, ano man na mapagdaanan na natin sa ating buhay, you will have rest in your life. Sige po, awitan po natin ang Panginoon. Make this as a prayer, kapatid. Nanunumbalik Sa iyong paglingan, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Minsan pa sabay-sabay tayo, kapatid. Balik sa iyong paglingan. Amen. Make it a prayer. Invite the Lord. Ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglingan. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglingan. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Lord, as they worship you, release your peace, Lord. As they worship you, release your rest, Lord God. As they worship you, increase their faith, Lord Jesus. Ang iyong kalooban. Maghari ka. Invite the Lord. Maghari ka. Kapatid, invite the Lord. He is your only hope, our Lord Jesus Christ. Invite Him in your life, Lord. Pinagbubuksan na kita ng aking buhay. Lord, pinagbubuksan na kita ng buhay ko. Manahan ka't maghari ka sa akin. Invite the Lord, my friend. Panginoong Jesus, sa mga nagbukas sa inyo, sa mga nagbukas ng buhay, Lord Jesus, I'm just praying. May you be there, Lord God, with power in their lives. Sa iyong paglingan, Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Dinadalangin sa iyong paglingan. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso
Jesus, maghari ka. Pwede ba nating awitin ng walang instrument, mga kapatid? Gusto ko kayong samahan sa pagpupuri sa Panginoon. Nanunumbalik sa iyong Lord, kung napawalay man kami, here we are now, Lord. Gusto namin bumalik sa inyo. And we believe, Lord, you have an open arms for us. Kaya po, Lord, gusto lang namin magpayakap ngayon, Panginoon. Hallelujah. Yakapin niyo po ang aking mga kapatid, Panginoon, sa oras nito. Oh God, Holy Spirit, let the Spirit of peace, Lord, the Spirit that transcends all understanding, the Spirit of peace na hindi kayang ipaliwanag ng sanlibutan. Ito ang inire-release ko sa pangalan ng Panginoong Yesus. Tanggapin mo, kapatid, ang kapayapaan ng Diyos in the name of Jesus Christ. Nadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Inayakap ang iyong kalooban. Come on, invite the Lord, maghari ka. Final prayer, invite the Lord. Lord, maghari mo kayo sa kanila, Panginoon. In the name of Jesus Christ, ang paghahari mo, Panginoon, nang siyang maghari sa kanila. Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Lord, mga kapatid? Pumalakpak ang nakatanggap ng kapayapaan sa Panginoon. Yes, Lord. We worship you, Lord. We honor you. We give you praise. We give you thanks, oh God. Ikaw ay tapat sa aming buhay. Salamat po. Purihin ang pangalan mo. Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Salamat, oh God. Hayaan mong huwag mawala ang aming napag-aralan ngayon, kundi patubuhin niyo, Panginoon, hanggang ito'y mamunga sa aming buhay. Lord, we give you all the praises. We give you all the glory. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen.